Amen. Good morning. Good morning po dyan sa live, FB Live. Hallelujah. The Lord give it, the Lord take it, blessed be the name of the Lord. Yan yung makatagan ni Hope. Yung siya ay dumaraan sa pagsubok o suffering. So ngayong umaga, meron tayong magandang pag-aaralan, no? Topic na ito po ay, ang topic na ito, isa sa mga topic na kung saan para bang hindi na ituturo sa maraming iglesia kasi ang karamihan sa mga churches nakafocus sa blessing, prosperity. No? Pero itong topic na to minsan ay madalas pala nani-neglect. Okay, so ang topic po natin ay biblical perspective of suffering. So matagal na natin gustong talakayin ito. So ngayon sa awa ng Diyos, sa biyaya ng Diyos ay niloob ng Panginoon na atin po mapag-aralan. Bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa umagang ito sa pagkakataon na kung saan kami po ay makapag-aaral ng iyong salita at kami po ay makapagpupuri sa iyo sa magitan ng katotohanan o Diyos ng iyong mga salita o Diyos. Salamat po. Dalangin namin o Diyos ang buksan niyo po ang aming mga puso at isipan upang aming pong lubos na panawaan ang mensahe mo sa umagang ito. We ask your Holy Spirit, Lord, to teach us, to guide us, and be with us this morning. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, palakpakan natin ang Panginoon. So ating pong title ay Biblical Perspective of Suffering. Bakit natin tinawag ng Biblical Perspective? Sapagkat ang naitanim sa atin, yung mga tinatawag na man's perspective sa suffering. So tingnan naman natin ang biblical. Ano nga ba sinasabi ng biblical perspective? Sabi sa James 1:2-4, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete and not lacking anything. Sa Tagalog, sabi diyan, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Okay? Sabi diyan, God is more concerned to us in becoming more like Christ than for us to build on an earthly kingdom. Iniwala ba kayo doon? Mas concerned ang Diyos na tayo maging kawangis ni Jesus. Kaya tayong pagpalain ng Diyos, yes. Pero mas higit ang kanyang concern sa atin para tayo'y maging katulad ni Kristo. Ayan. Sino na ba sa inyo ang nanalangin na ganito? Sana Lord, rapture na. Ako nagawa ko yan eh. Ng mga dumaraan tayo ng mga pagsubok, madalas kong prayer yan, Lord, sana rapture na. Siguro ilan din sa inyo, nagawa din yan na panalangin. Okay? So, tandaan natin na hindi nais ni Santiago na maisip natin na ang Diyos nagpapadala ng pagsubok o trial o suffering para sirain ang ating pananampalataya. No? So yun po ang ating tandaan. Ito po ang nature ng tao. Kapag dumadaan sa matinding pagsubok ay sumuko at yan ang dati nating pagkatao ng makasalanan. Dahil sa kasalanan, nagagawa nitong mas lalo tayong ilayo sa Diyos. Okay. Sabi diyan, pero ang dito, i-describe naman natin yung biblical na Christian na dapat na maging tayo. Ang tawag diyan sa Greek ay hupomone. Ibig sabihin, in classical Greek, it describes the ability of a plant to thrive in a harsh environment. Underline yung word na harsh environment, no? Literally, in the desert and rocky slopes. In later Greek and Jewish literature, it was used to refer to the spiritual staying power which enabled the faithful to die for their God. Wow.
Di ba? Staying power na kaya nilang mamatay para sa kanilang Diyos. Yun pong ibig sabihin. At yun ang dapat tayo. No? Kanina, dinescribe natin yung nature ng tao, pero ngayon meron na tayong bagong buhay, dapat ganyan tayo. Hopomon. Okay? So ngayong umaga, bibigyan ko lang po kayo ng dalawang punto na ating pong pag-aaralan patungkol sa biblical perspective of suffering. So number 1, ang makaranas ng suffering ay normal na bahagi ng buhay bilang anak ng Diyos. Yan, tandaan natin yan ha. Normal na bahagi lamang ng buhay natin bilang anak ng Diyos. Okay, number 2, ang pagsubok ay paraan ng Diyos upang tumatag tayo sa pananampalataya at siya ay mapapurihan. Okay, balikan natin yung point number 1. Sabi sa Santiago 1:2, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang pagsubok. So, kung titingnan natin yan, parang ang hirap, no? Sinasabi ni Santiago, magalak kayo kapag kayo ay dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Sino na po nakagawa ng ganun? Na wala ka nang pambayad sa kuryente, wala kang pambayad sa telepono, sa tubig, magagalak ka pa? Tingnan natin. Letter A, sabi dyan, suffering and death are part of the curse of sin on the world. So, yan, binigay na ng Bible ang katotohanan na suffering, kasama talaga yan, pati ang kamatayan. Basahin natin ang sinasabi sa Genesis 3:16-19. So dito po nagsimula. Sa babae naman itong sinabi, sa pagbubuntis mo, hirap ang daranasin at sa panganganak, sakit ay titiisin. Ang asawang lalaki, iyong nanasain, pasasakop ka sa kanya at siya mong susundin. Ito naman ang sinabi ng Diyos kay Adan, dahil nakinig ka sa iyong asawa nang iyong kainin ang ipinagbawal kong bunga dahil dito'y sinusumpa ko ang lupa. Sa hirap ng pagbubungkal, pagkain mo'y magmumula. Mga damo at tinik ang iyong aanihin. Halaman sa gubat ang iyong kakainin. Sa pagod at pawis, pagkain mo'y manggagaling, maghihirap ka hanggang sa malibing. Dahil sa alubok, doon ka nang galing, sa lupang alabok ay babalik ka rin. So dito po natin makikita, no, na ang suffering, ang kamatayan ay pumasok nung ang tao ay nagkasala, bumagsak sa kasalanan. Kung hindi sana, may mga katanungan sa TikTok, paano kung hindi nagkasala si Adan at Eva? Well, siguro magandang buhay natin. Baka hindi ganito ang buhay natin. Diba? Everything was provided sa Garden of Eden. Pero yun ang nangyari, di ba? Bumagsak ang tao sa kasalanan, kaya pumasok itong suffering and death. Number 2, the Bible is clear that we are going to have suffering in this world. Sinabi diyan sa John 16:33, sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin, tandaan natin pakikipag-isa sa akin, sabi ni Jesus, ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Subalit magdaranas kayo ng kapaghatian sa sanlibutang ito. Ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Okay? Sinabi rin dyan sa mga gawa, 14:21-22, ang magandang balita ay ipinangangaral ni na Pablo at Bernabe sa Derbe at marami silang nahikayat na maging alagad. Pagkatapos, nagbalik sila sa Listra, Iconio at Antioquia ng Pisidia. Pinalakas nilang loob ng mga alagad at pinayuhang manatiling tapat sa pananampalataya. Daranas muna tayo ng maraming kapaghatian upang makapasok sa kaharian ng Diyos, sabi nila sa mga alagad. Okay? So pinagpauna na yan ng Bible sa atin. In this world, you will face tribulation, suffering, trials, problems. So dapat maging malinaw sa isip natin yan. No? At sabi dyan sa letter C, man's perspective is opposite from God's perspective. Sinabi ko nga kanina, ang ating pananaw sa suffering ay
kasalungat sa pananaw ng Diyos. Bakit natin nasabi? We view suffering as bad. Para bang ang tingin natin sa suffering masama? Di ba? And kapag may suffering, iniisip natin baka galit sa atin ng Diyos o kaya may nagawa kong matinding kasalanan na dapat kong pagbayaran. Madalas ganun ang nagiging thinking natin. Kapag nawalan tayo ng mahal sa buhay, ang pumapasok kaagad sa isip natin, galit si Lord sa akin. Nawalan ako ng trabaho, galit si Lord sa akin. Nawalan ako ng customer sa aking business, baka galit si Lord sa akin. Na yun ang ating madalas na thinking, na baka pinarurusahan tayo ng Diyos. Minsan ito ang nasasabi natin sa Diyos. Ewan ko kung sino sa iyo nakapagsabi nito. Lord, anak mo ako, bakit mo ako hinahayaan dumanas nito? I don't even deserve this. I am a child of God. Nagawa niyo na bang tanungin si Lord ng ganyan? Ako nagawa ko na yan eh. Dati, sabi ko, Lord, bakit hindi ko deserve na dumanas ako ng ganitong pagsubok? Christian ako eh, anak ako ng Diyos eh. Meron pa, bakit ganun Lord? Kung sino pa ang mga walang Diyos, sila pa ang nakakaluwag sa buhay. Totoo yun, di ba? Nasasabi natin minsan yun sa Panginoon. Out of frustration, dahil sa sobrang problema din dinaranas natin. Minsan sinasabi na natin, Lord, di ba makapangyarihan ka naman, isang salita mo lang, maayos din ang lahat. Isang pitik mo lang sa problemang ito, okay na. Bakit ako na anak ng Diyos, kailangan dumaan sa ganitong buhay? That is the reality. Na pag dumaraan tayo sa pagsubok, yan ang ating nasasabi. Yan ang ating natatanong sa Panginoon. Di ba? At mismong si David, nasambit din yan. Ang sabi niya, O Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sumisigaw ako ng saklolo, ngunit bakit di mo ako tinutulungan? Araw-gabi tumatawag ako sa iyo, O Diyos, di ako mapanatag. Di ka man lang sumasagot. Out of frustration ni David, nagawa niya ring tanungin ang Diyos. So dumating pandemic sa mundo, marami sa atin ang nag-isip na marahil ito ay parusa ng Diyos. So, madalas kapag tayo po ay nasa gitna ng suffering, gusto natin madaliin, matapos, o makaalpas agad. Kaya ang prayer natin, Lord, pwede bang alisin mo sa akin ang problemang ito? O kaya, Lord, pwede bang alisin mo ako agad sa sitwasyon ito? That is the reality. Diba? Yan ang gusto natin. Pero baka naman sabihin mo, bakit si Jesus nanalangin din ng ganyan? Sabi niya, lumayo siya ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin, Ama ko, kung maaari po, ilayo ninyo ako sa akin. Sa akin ang kopang ito ng paghihirap, Mateo 26:39. Pero teka lang, may kasunod yan. Ang sabi niya, ngunit, hindi po ang kalooban ko, kundi kalooban ninyo ang mangyari. Yun dapat. No? Hindi lang tayo puro problema o reklamo sa Diyos, kundi makita natin, i-allow natin ng Diyos na ang purpose niya ay mag-prevail. Bakit tayo dumaranas sa ganitong problema, sa sitwasyon na to? Minsan wala kang pera. No? Naalala ko dati nung bagong dating ako sa abroad, galing abroad, hindi kami sanay na ang pera namin sa bangko bumaba ng 50,000. Pero after few months, minsan ang laman ng wallet ko 10 piso, nakapag-church na. Diba? Ganun talaga eh. Dumaranas talaga tayo ng pagsubok. Hindi ang buhay ng Kristiyano. Meron tayong kata dati na, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Hep, hep! Pero hindi ganun lagi. Ang buhay ng Kristiyano masaya, minsan may pagsubok din. Kaya dapat balanse tayo. Hindi tayo lagi kiling doon sa laging masaya, laging pinagpala, laging may ulam, laging may masarap na ulam, laging may bigas, no? Dapat balanse tayo. Sapagkat nandito pa tayo, sabi niya natin kanina, nandito tayo sa fallen world na kung saan
existing yung yung kapangyarihan ng ni Satan na nandito sa mundo ito. And at the same time, meron din plano ang Diyos. Bakit tayo pinapadaan? Okay? So, let's face it, sabi nga dito, nasasabi natin yan kasi ibang pananaw natin sa mga pagsubok. Kapag ganito ang pananaw natin sa suffering, hindi natin makikita at matututunan ang real purpose ng Panginoon. Kung lagi tayo magreklamo. Alam niyo kung bakit? Kasi itong naituro sa atin ng mga prosperity teaching na ang tinuro sa atin dati, kapag ikaw ay nasa Panginoon, hindi ka na dapat dumaranas ng pagsubok, hindi ka na dapat nagkakasakit, hindi ka na dapat nagugutom sapagkat anak ka ng Diyos. Yan ang sinasabi ni Joel Osteen. Sabi niya, your best life now. Ito ang buhay mo ngayon habang nandito ka. Kung ikaw ay Christian, dapat ganyan ka. Meron akong naalala na member natin dati dito na nagsabi na kapag hindi ka pinagpapala ng Diyos, hindi ka tunay na Christian. Hindi ko alam kung kilala niyo yun. Pero naalala ko yung sinabi niya. Kapag hindi nagmamanifest yung blessing, overflowing blessing ng Diyos sa iyo, hindi mo sabi sa tunay na Christian. Dati parang iniwala ko sa kanya, pero ngayon, nung alaman ko itong doctrine of suffering, hindi pala totoo yun. Kasi ang buhay natin, masaya, minsan may pagsubok. Yan ang balance sa theology. So, mali po yun, no? Yung mga tinuturo nilang prosperity teaching. Kasi nagbibigay ito ng false hope. Umaasa ka na one day, yung sinasabi niya magkakatotoo na hindi ka magugutom, hindi ka mawawalan ng pera, hindi ka mawawalan ng kakainin, laging masarap ang kakainin mo, laging magkakaroon ka ng magandang damit, pagpunta mo sa mall, hindi ka na, pagtingin mo sa presyo, hindi ka na magrereklamo kasi may pera ka. Yun ang pangako nila eh. Pero mali po yun. Tinuturuan tayo na tumingin lalo sa mundo instead na sa Diyos. Inilalayo tayo nito sa Panginoon. Ito ang madalas na katanungan nila. No? How can a loving God allow suffering to continue in the world which He created? Kung mahal talaga tayo ng Diyos, bakit hinayaan niya na tayo sa ganitong sitwasyon, nasasaktan, naghihirap, nagtitiis? Yan ang kanilang argumento. Kaya ikaw naman, pag naniwala ka, pag nakinig ka sa kanilang preaching, madadala ka, oo nga naman, ang bait ni Lord, ang buti ni Lord, bakit ako nihayaan na dumaan sa ganito? Pero nakalimutan natin ang sinabi sa Lucas 14:27. Ang hindi magpasa ng sarili niyang krus at sumunod sa akin ay hindi maaring maging alagad ko. Ganun pala yun, no? In fact, no, ang tinanggap natin si Kristo, tayo ay binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. So, dito natin makikita, pag anak ka ng Diyos, dapat ba walang pagsubok? So, dito tayo nagkakamali. Pagkat sabi sa letter D natin na subpoint, suffering reveals the truth that we are children of God. Sabi sa Hebrews 12:6, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. So kung bakit tayo dumaranas ng pagsubok o dumaranas ng disiplina sapagkat mahal tayo ng Diyos, anak tayo ng Diyos. Yun ang totoo. So hindi totoo yung pag-anak ka ng Diyos, puro blessing lang. Ang totoo, dahil mahal tayo ng Diyos, ayaw niya tayo mapahamak. Bakit hindi sinasagot ni Lord agad ang prayer mo? Ang prayer mo, Lord, bigyan mo ako ng pajero. Hindi ka pa naman ready. Wala ka pang driver's license. 15,000 na ngayon ang pagkuha ng driver's license. No, nagpipray ka ng pajero. Diba? Lord, bigyan mo ako ng bahay na malaki. Bigyan mo ako ng maraming pera. Alam ng Diyos na pag binigay niya sa iyo ngayon, hindi ka na mag-church next Sunday. Totoo yun. No? Kasi ang pera, dadalhin tayo nito sa mundo. So alam ng Diyos kung ano ang tama at kung ano ang makakasama sa atin.
Dahil, sabi diyan, itinuring niya tayong anak. Dinidisiplina tayo ng Diyos. So, ibig lang po sabihin yan, kasama ang suffering sa pagiging anak ng Diyos. Minsan, kailangan padaanin tayo sa ganung problema para madisiplina tayo ng Diyos dahil anak niya tayo. Next, sabi diyan, God's ways are higher than our ways. Isaiah 55:8-9. Anong ibig sabihin diyan? Iba ang pananaw ng Diyos sa suffering at trials. Kaya nga sabi ni James, diba, consider it pure joy when you face trials of many kinds. Diba, kung iisipin mo, parang salungat talaga sa pananaw natin. Diba? Remember, God is infinite being and we are finite being. So, ang kanyang ways are higher than our ways. Minsan, hindi natin maunawaan, no? Subalit ganyan sistema ng Diyos. Kaya nga, tayo, in our nature, being human, pag tayo may kaaway, ang nais nating gantihan, nais nating bugbugin. Pag kinat ka ng ibang driver, sa habang nagdadrive ka, bababa ka ngayon, susuntukin mo. Iyan ang nature natin eh. Pero ang nature ng Diyos, ang pananaw ng Diyos, iba. Ang sabi niya, love your enemy. Sabi sa Lucas 6:27, di ba? Parang hirap nun. Sabi nun, subalit sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig sa akin, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Pero tayo, ang nature natin, gusto natin gantihan. Gusto natin bugbugin. Eto pa, sabi sa 6:28, pagpalain ninyo ang sumusumpa sa inyo at pinalangin ang mga nang-aapi sa inyo. Diba? Parang patindi ng patindi, no? Pagpapalain mo pa. Nang api na nga sa inyo, di ba? Eto pa mas matindi. Lucas 6:29, kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo pa rin ang kabila. Kapag inagaw ang iyong palabal, huwag mong ipagkait ang iyong damit. Anong ibig sabihin yan? Iba ang pananaw ng Diyos. Iba ang kanyang perspective. Iba ang kanyang sistema. At yun ang nais niyang matutunan natin bilang anak ng Diyos. No? And kaya nga sabi ni Santiago dan, consider it pure joy when you face trials of many kinds. So, kaya kung isipin mo, parang napakahirap, di ba? Siguro isipin mo, bakit naman ganun, Lord? Ang hirap na ng kalagayan ko, inaapi na nga ako, pinipersecute na nga ako, wala na nga ako may sa mga bills ko, pinapahirapan pa ako ng amo ko, nawalan na ako ng trabaho, mahal sa buhay, tapos sasabihin nyo, consider it pure joy. Diba? Sabihin na Santiago sa atin, consider it pure joy. Hindi niya sinasabi dito yung, parang ang hirap naman yata ng ganun, di ba? Sa ibang translation, yung consider is ginamit yung count. Ibig sabihin, sa Greek ay hikesaste. Ibig sabihin po nun, this is an accounting term, which is James is implying here to enter our hardship as a deposit into the checkbook of our life instead of withdrawal. So ang ating daw mga hardship or trials and suffering ay dapat dagdag natin bilang deposit or asset, hindi withdrawal. Hindi ito kabawasan sa atin, kundi dagdag po sa atin. No? Parang hirap unawain, pero yan po ang nais sabihin dito ni James. Hindi niya sinasabi dito yung immediate reaction natin. No, pagka naputulan ka ng ilaw, ng tubig, o kaya nawalan ka ng mga sa buhay, of course, magagalit ka. That is a normal reaction. Pero ang ibig niya sabihin dito, ang nais niyang ituro dito sa atin, na paano natin i-categorize ang bawat suffering sa kabuuan. No? Paano natin i-assess sa buhay natin sa kabuuan? Hindi naman sinabi ni James na maging masaya. No? Kayo, pero ang sabi niya, call it pure joy. So, i-categorize mo siya bilang something na dapat nating ipagpasalamat. Bakit? Dahil ito ay pamamaraan ng Diyos at may purpose ng Diyos sa bawat ginagawa o nangyayari sa atin. Which is ito po ang next point natin.
Ang pagsubok ay paraan ng Diyos upang tumatag tayo sa pananampalataya at siya ay mapapurihan. Okay? So, sabi diyan sa Santiago 1:24, dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Okay. So, because letter A, sabi diyan, suffering produces endurance which produces character and will lead to hope. Sabi sa Romans 5:4. Hindi lamang yan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam natin ito'y nagbubunga ng pagtatyaga at ang pagtatyaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao at ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. So yan pala, no? At pag nagbunga ito sa atin ng mabuting pagkatao at pag-asa, ito ay magbubunga naman ng mabubuting bagay sa buhay natin, which is yan po ang next subtopic natin, suffering produces good things in our life. Sabi sa Romans 8:28, alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti, kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. So gumagawa ang Diyos sa atin upang makagawa tayo ng mabuti na naayon sa Kanyang kalooban. Kaya nga sabi sa Efeso 2:10, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pagkikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. So anong ibig sabihin niya? Paano tayo makakagawa ng mabuti? Dahil pinagdaanan mo nitong mga suffering, trials, problem na ito, later on, gagamitin ka ng Diyos sa mga taong dadaan din sa mga ganong problema. Halimbawa, sina Pastor Mon, Pastor Yolin, at naranasan nila ganitong katinding problema sa buhay nila. Later on, somebody will come up with the same problem, sila ang gagamitin ng Diyos. Ako, halimbawa, duman ako ng matinding problema, walang pera, gano'n, pero pagdating ng panahon, may lalapit sa akin, ano bang pwede kong gawin? That is the time na gagamitin ka ng Diyos para gumawa ng mabuti based on your experience of suffering, from suffering. Okay? So, sana po malinaw po yan. No? Kapag tayo po ay nawawalan ng pera, huwag malungkot. Pag wala akong pambayad sa kuryente, huwag malungkot, huwag magalit. Ito po ang nature ng tao, no? Na-obserbahan ko lang. Hindi ko alam kung nangyayari sa inyo. Pag walang pera, mainit ang ulo. No? Nangyayari ba sa inyo yun? Pag wala kang pera, ang init ang ulo mo. No? Huwag lang may mga taong pusa, talagang sisipain mo. Pero sana, hindi na tayo ganon. Pag walang pera, praise God. Manalangin sa Diyos. Bakit hindi ka papabayaan ng Panginoon? Sabi diyan, it is a way for God's glory to be revealed. Bakit natin nasabi diyan? Para ma-reveal ang glory ng Panginoon. Doon sa John 9:13, sabi doon, sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking bulag mula pa nung ipinanganak. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, Rabbi, sino po ang nagkasala at pinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang? Sabi ni Jesus, ipinanganak siyang bulag hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Minsan, dumaraan tayo sa mga pagsubok upang mahayag ang kaluwalhatian ng Diyos sa buhay natin. That is one of the purpose of suffering. Para makita ng tao na ikaw ay may Diyos. Wow, grabe ang naranasan niyang pagsubok, and yet, eto ka, nakatayo pa rin. Purihin ng Diyos. Anong Diyos meron ka? Bakit sa tindi ng problema ang naranasan mo, nandiyan ka pa rin, nakatayo ka pa rin? Ang Diyos ay mapapapurihan dahil sa because of that suffering. Okay? And then it is God's will for us to persevere and complete for His glory. James 1:4, ang sabi doon, at dapat kayo magpakatatag hanggang wakas upang kayo maging ganap at walang pagkukulang.
So nais ng Diyos na tayo po'y maging kawangis ni Kristo. And katulad nga ng isang ginto, sabi diyan, no, ang isang ginto, pagka nakuha mo ito sa isang minahan or sa isang halimbawa, ang kinukuha sa ilog o sa bundok, hindi pa ito magandang tignan. Bukol-bukol pa yan. Pero dadaan siya sa apoy, dadaan siya sa pagpupukpok, dadaan siya sa paghuhulma, bago siya maging katulad niya na napakakinis, napakakintab na gold bars. Na kapag ka nanalamin ka dyan, masasalamin mo ang sarili mo. Parang tayo, pag dumaan tayo sa matinding pagsubok, matinding problema, after that, ay masasalamin sa iyo si Kristo. Makikita ng tao si Kristo sa buhay mo. Wow! Napagtagumpayan niya. Napakadaming problema ang nadaanan niya, pero ito siya ngayon. Pwede ba akong sumama sa church mo? Pwede ko ba makilala si Jesus na sinasamba mo? Para maging katulad mo rin ako. Yun po ang mangyayari sa atin. So katulad natin, matapos dumaan sa mga suffering, makikita sa buhay natin walang iba kundi si Jesus Cristo. So, one of the most fascinating events in nature is the emergence of the tinatawag na Cecropia moth from its cocoon. No? Yung larva ito, butterfly. Yung Cecropia, merong isang parang zoo na kung saan merong isang viewer or visitor doon sa isang zoo na pinagmasdan niya yung process ng cocoon ng Cecropia moth. Habang nasa loob siya ng cocoon, nag-i-struggle na lumabas yung larva, naawa itong nanonood. Sabi niya, naghihirap yung larva na struggle sa makalabas sa kanyang cocoon. Matulungan nga. So tinulungan niya. Binuksan niya yung cocoon at inilabas yung larva. Pero after that, nakita niya ang hindi magandang pangyayari. So na-observe ng may-ari ng zoo na after ilang days, yung larva, hindi siya na-build up ang kanyang wings, ang kanyang pakpak ng maayos. Kasi hindi na kumpleto yung ginagawa niyang struggle dun sa cocoon. Kasi tinulungan nung nanonood. So likewise, sabi diyan, the adversities of life are much like the cocoon of the Cecropia moth, like the viewer of the moth. With His omnipotence, God can easily snip our cocoon and give us immediate release from our trials and adversities. Kayang gawin ni Lord yun. Alisin ng problema sa buhay mo, try, omnipotence siya eh. Makapangyarihan siya, kaya niyang gawin yon. But that would not be wise nor loving. Sabi niyan, God uses trials to develop the spiritual muscle system of our spiritual lives. If it were not beneficial, God would not allow it or send it. So, kaya hindi ginagawa ng Lord na ibigay ang prayer mo na alisin ka dyan sa problema mo kasi meron siyang nais i-accomplish sa'yo. Nais niyang mabuo yung muscle system mo na dapat mangyari. Hindi katulad nung nangyari sa cocoon, no? Nung larva na tinulungan ng viewer, kaya hindi na-develop ang kanyang muscle, kaya hindi siya makalipad na maayos. So dito, sabi diyan, it's adversity that comes across our path, whether large or small, is intended to help us grow in some way. Malaki o maliit man ang pagsubok ay ginagamit ng Diyos yan para sa magandang purpose, magandang layunin sa buhay mo, that one day, masasabi mo, salamat sa Diyos, purihin ng Diyos. Dahil sa problemang yon, wow, eto ako ngayon. Next, sabi diyan, difficulties and trials would not normally be considered an occasion for joy, but James and Paul exhort us to look beyond the immediate pain and discomforts and trials to the lasting effect they have on the character of the Christian. It is the expectation of results, the development of our character that should cause us to rejoice in adversity. Wow!
Diba? Yung lasting effect, yung parating, yung mangyayari sa'yo, yun ang dapat kang mag-rejoice. Hindi yung problema mo ngayon, kundi yung mangyayari sa'yo after that suffering. Yun ang nais ng Diyos mangyari sa atin. Kaya, nais ng Diyos na dumaan ka dyan. Nawalan ka ng kamag-anak, mahal sa buhay. Alam ng Diyos yan. He is sovereign. Alam niya ang purpose. Wala kang pera ngayon, alam ng Diyos yan. Wala kang pambayad sa kuryente, alam ng Diyos, pero hindi niya papayagan na masira ka. Minsan magugulat ka na lang. Wala kang alam na pagkukunan. Pero dahil nagtiwala ka sa Diyos, yun ang nais ng Diyos eh. Nagtiwala ka sa Diyos, eto, magpapadala siya ng tulong sa iyo. Ano lang gustong gawin ni Lord natin? Magtiwala tayo sa Kanya. Huwag tayo magreklamo. When we view adversity and trials with this trusting, hope-filled, and joyful attitude, God's grace and strength can and will produce perseverance in us. Kung ang pananaw natin sa mga trials at adversities na ito ay merong pagtitiwala, merong joy, no? Attitude na yun, nagpapasalamat ka, mabubuo yung perseverance sa atin, madedevelop yung perseverance sa atin. And application na tayo. When we view trials and sufferings in biblical perspective and by faith, this will lead us to rejoice, magalak. Job 23:10, sabi doon, ngunit alam ng Diyos ang aking bawat hakbang kapag sinubok niya, lalabas ang kadalisayan. Ang sabi niya, alam ng Diyos ang nangyayari sa iyo. Ang pagsubok na dinaraanan mo, alam ng Diyos na wala kang pera, alam ng Diyos na wala kang kakainin, alam ng Diyos ang sakit na mawalan ng kamag-anak, alam ng Diyos ang sakit na mawalan ng trabaho, iniisip mo wala kang papakain sa pamilya mo, alam ng Diyos yan. Pero ang sabi sa Bible, consider it pure joy, magalak, rejoice, lalabas ang kadalisayan. Another thing, magpakatatag tayo hanggang wakas. It is worth it. Sabi sa Awit 66:10-12, O Diyos, sinubok mo ang iyong mga hirang. Sinubok mo kami upang tumalisay at tulad ng pilak kami itinarang. Iyong pinayaang mahulog sa bitag at pinagdala mo kami ng mabigat sa mga kaaway pinaubaya. Sinubok mo kami sa apoy at baha. Bago mo dinala sa dakong payapa. Yan, di ba? So, anong dapat natin gawin? Magpakatatag hanggang wakas kasi alam natin na ang Diyos ang magsusustain sa atin, which is yun ang ating last application. Meron pa pala yan. Merong gantimpala nakahanda ang Diyos para sa atin. Anong sabi sa Santiago 1:12? Pinagpala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siya malampasan ng pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Palakpakan natin ang Panginoon. Wow! Hallelujah! Pinagpala ang taong nananatiling tapat sa pagsubok, sa kabila ng pagsubok. Kaya kapatid, alam ko, lahat tayo dumaranas ng pagsubok. Pero malinaw po dyan, maging matatag tayo hanggang sa dulo. For we know that God knows everything. And lastly, magtatagumpay tayo hanggang sa dulo dahil ang Diyos ang magsusustina sa atin. Yun ang maganda, di ba? Hindi natin kaya sa ating sa ating sarili, pero meron tayong Diyos na makapangyarihan na magdadala sa iyo sa dulo. Ano man ang problema madaanan mo, madapa ka man, itatayo ka ng Diyos. Magkasala ka man, ibabangon ka ng Diyos. Bakit? Sapagkat mahal tayo ng Diyos. Pinili tayo ng Diyos mula pa man ng una. Alam niya na ang iyong kahinatnan sa dulo. Ang Diyos ang magsusustain with His sustaining grace, with His power. Ang sabi diyan sa Filipos 1:6, natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay Kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Hesukristo. Sa Diyos ang papuri
Hallelujah. Purihin ang Diyos. Soli Deo Gloria. Palapakan natin ng Panginoon. Amen. Maraming salamat po.